Ha? Papapasukin na raw yung Interpol para mahuli na si Duterte. Pamagat lang yun. Hindi ako nanonood dyan sa mga tokmol na yan. Eh. Wala ka mahihita eh. Tinitignan ko lang pamagat. At dahil sa sobrang liit ng mga utak niyan, alam mo na kagad yung lalamanin. Paikot-ikot lang. Sinabi rin ni Bersamin yan. Makikipagtulungan sila sa Interpol kung magre-request sila ng huliin si Duterte. Eto muna tayo ha. Sasabihin ko na kagad sa inyo, diversion lang po to sa tunay na issue. Akala nila, no, tayo, makakalimutan na niyan yung issue ng ano kasi sasagutin niyan tayo tungkol sa Interpol. Bakit namin kayo sasagutin sa Interpol? Una, papasok lang po yung Interpol. Papasok lang yung Interpol pagka may warrant of arrest na. Wala pa nga kayong warrant of arrest eh. Naghihintay kami, di ba sabi nyo, June, July? 2025 ba yung sinasabi nyo? June or July? Anong petsa na? 2025 na. Wala pa rin po na warrant of arrest. Yung sinasabi ninyong warrant of arrest. Wala pa rin. Tapos ipapasok nyo pa yung Interpol. Kaya ito, invento lang po ito eh. Interpol, ICC. No? Tapos si Remulla naman po. Pwede na raw makikipagtulungan na raw yung gobyerno. Open na makipagtulungan sa ICC. Bakit? Malaki po ang hinaharap na problema ng ICC kay Donald Trump. Unahin pa kayo? May nahihita ba sa Pilipinas? Nagbabayad ba kayo sa ICC? Pwera na lang kung may mga mayayaman dito na nagdo-donate dun. Alam niyo yung ICC, malaking ano yan. Ang malaking problema ng ICC, alam niyo kung ano? Yung pondo nila. Kaya ganyan yung attitude ng mga yan eh. Pwera na lang kung nagbabayad kayo ng malaki dyan sa ICC. Pero kung tokis-tokis lang kayo, hindi kayo, walang value. Magmumukha lang sila, mako-question lang sila. Napakaliit ng bansa. Alam nyo kung bakit nila yung Israel pinupunteriya at si Putin? Bakit ang merong warrant of arrest si Benjamin Netanyahu? Si Benjamin Netanyahu pa rin ba ang Prime Minister ng Israel? Bakit si Israel Prime Minister at si Putin ang merong warrant of arrest? Kasi kalaban sila ng Europe. Europe ang malaking mag-donasyon dyan. Ano nakita nila sa Pilipinas? Kung kayo nagdo-donate kayo sa ICC yan, pero akala nyo yung ICC? Tinatapat ko na kayo. Walang issue sa ICC, lalong walang issue ang Interpol. Kayo ang magiging go-between between ICC and Interpol. Hindi pa nga wala silang mahita rito sa Pilipinas. Pera-pera din yan. Walang sariling budget ang ICC. Umaasa yan sa donasyon ng mga bansa. At sino sa tingin nyo ang pinakamalakas mag-donate? Correct. Mga Europeans. Saan tingin nyo nakapokus yung mga Europeans? Di ba yung pagiging anti-Israel nila? At saka yung pagiging anti-Putin nila? May mahihita sila sa Pilipinas? Sikat ba yung presidente natin? Sikat ba tayo? Nagmumukha na kayong nakakadiri na po kayo. Masyado kayong nagpapapansin. Hindi naman kayo pinapansin. Ulitin ko po, walang mahihita ang ICC. Nung presidente si Tatay Digong, may mahihita ang ICC. Bakit? Kinakailangan kasi ng ICC, kung hindi man actual na persecution, wala sila na persecute na maayos eh. May narinig ba kayong na parusahan nila na world leader? Wala. Di ba?
kung hindi man sila makapag-persecute ng totoong world leader, makapag-contribute man lang sila sa mga kampanya, sa mga propaganda. Propaganda lang yung ICC. Bakit nung panahon ni Digong, active na active dito yung ICC? Kasi sikat si Digong. Tanggapin nyo't hindi, sikat si Pangulong Duterte nung siya'y nanunungkulan. Oh, sikat siya. Yung war on drugs niya, hinahangaan ng mga leader ng buong mundo. O dahil mga maka-addict yung ICC, maka-addict yung mga Europeans. Ayaw nilang ginagawa ni Tatay Digong. May value yun. Yung ICC, pag pinipersecute nila si Tatay Digong, may value yan, kakagatin ng press. Pag kinagat ng press, may silbi sila kahit wala silang napaparusahang world leader, pero sa yung projection nila ay nagpe-persecute sila ng mga malalakas na tao. Kaya may value po yun, yung paghabol nila kay Digong noon. Kailangan ito. Ang lalakas ng kinakalaban nito. Suportahan natin financially. So lahat ng kalaban ni Donald Trump, lahat ng kalaban ng Israel, lahat ng mga kalaban ni Putin, yan ang sumusuporta dyan. Nagdo-donate sila. Dahil si Duterte, katropa nitong nila Donald Trump, yung mga tinatawag na populist leaders. Basagin natin yung populist leader. Delikado yan. Takot sila sa ganyan yung mga popular na leader. Kaya nila napunteriya yan. Okay sa kanila yung pagsasampa sa ICC ng ikakaso kay Digong. Ngayon, ano ang tingin sa ICC pag nag-persecute ng Pilipino na hindi na si Tatay Digong na pangkaraniwang citizen, hindi po siya presidente? Walang value sa kanila yan. Kaya nga hanggang ngayon, wala nangyayari, di ba? Magmumukha lang silang mga, alam nyo yun, yung nagpapabida yung mga yan Malalaking world power, hindi kami natatakot. I-issuean namin ng mga warrant of arrest. May value sa kanila yun. Warrant of warrant mamamayang Pilipino na walang power. Imagine niyo nga kung anong backlash niyan. Sa samahan nila. Anong klase kayong samahan? Ang daming mga war crimes. Uunahin niyo yung isang bansa na wala namang kapanyarihan. Inuusig na nga yung anak. Sinasampahan na nga ng reklamong impeachment. Tapos, ganun po yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa ICC nyo. Sinasara lang po natin para po wag kayong kumagat dyan. Ngayon, sinasabi nila, makikipagtulungan tayo sa Interpol. Hindi sa ICC kasi nasabi na nila na hindi makikipagtulungan. Nakakaya naman baguhin. Si Remulla, okay lang sa kanya magbago-bago. Pero si Bersamin hindi. Kahit papano, dati siyang Supreme Court Justice. Diba? Ano sasabihin? Makikipagtulungan kami sa Interpol kung i-request. Paano mo may i-request? Kinakailangan meron munang warrant para sa ICC. Tapos magre-request siya sa Interpol. Tapos yung Interpol magre-request sa atin. Ang dami pang proseso. Wala pa yung simula. Di pa nga nag-iimbestiga Di ba? Naghanap pa nga ng testigo Imagine niyo. Yung mga testigo naroon lahat. Puta, involved sa Pogo. Involved sa droga. Lahat involved sa AJK. Sila lang. 2 pangalan lang naririnig nyo, di ba? Matubato at Kanyas. Involved sila sa lahat. Smuggling, puta. Sabi nga ni Tatay Digo, ano ba yan? Mga Superman ba yan? Involved sa lahat. Patawa kayo masyado. Kaya po yan, wala yan. Focus tayo sa buy scam. Ngayon,
Tignan nyo po yung mga reaction. Literal na tumatakbo si Kimbo, tinatanong lang. O, naintindihan nyo na? Wala po yan. Diversion lang yan. Akala kasi nila, kasi tayo, akala formulaic sila mag-isip eh. May formula sila eh. Naku, ano tayo? Hindi natin malulusotan to. Atakehin nyo yung Duterte para maging defensive yung mga Duterte supporters. Utot nyo. Sino ang nag-fill ng blanks? O, di ba? Bakit tahimik si Martin? Bakit tahimik si Kimbo? Bakit hindi nga tahimik si Kimbo? Bakit tumatakbo si Kimbo? Ibabalik namin sa inyo yung sinasabi nyo kay BP Sara. Bakit ayaw magpaliwanag tungkol sa Piatos? Ayaw magpaliwanag tungkol sa confidential fund? Confidential nga eh. Eto ba, confidential ba to? Hindi nyo po pwede. Sinasabi ni BP Sara, bakit ko ipapaliwanag yan? Confidential nga. Ang tanong, confidential ba yung budget? Hindi. Bakit wala nagpapaliwanag? Yung pagtakbo mo, Kimbo, halatang halata ka. Halatang halata eh. Iwas na iwas eh. Oh,